Ako din naloko niyang educational plan na yan. Sa 2035 pa raw, mapapakinabangan, graduate na ang lahat ng mga anak ko. Kakainis talaga sila. Alright, nasa atin lang po din niya ngayon ang 19th Congress Committee Chair ng Basic Education Committee in the House. Let's find out po kung ngayon hubang 20th Congress kaya, siya pa rin kaya ang maging pinuno ng naturang komite. Good morning po kay Congressman Roman Romulo ng Pasig. Good morning po, sir. Yes, good morning Manong Ted, Ma'am DJ, good morning po sa lahat na nakikinig nanonood po. Yes po. Kong, para lang klaro at malinaw, diretso na po tayo. Ano ba talaga ang posisyon o balak po ng 20th Congress dito po sa basic education, lalo na po pagdating sa K-12? Actually, Ma'am DJ, ang totoo, napasa na po namin sa House on third and final reading noong January yung aming version na pag-amenda at pag-reforma na sa K-12 program. Wala lang po kami, hindi lang naka-bycam dahil wala kaming nakitang version galing sa Senado. Pero rini-file na rin po namin yun kahapon. Hopefully magkaroon na ng version ng Senate para makapag-bycam na po kami. Kasi sa totoo, medyo talagang pahirap po talaga yung K-12 at hindi naman po talaga na naibigay yung pinangako nung pinasa yung batas. Okay, pahirap talaga po itong K-12. So ano po mga puntuhon ninyo? Congressman, please, go ahead. Yes, unang-una po, no, nag-umpisa talaga yung bill namin 2.5 years ago. Ang unang bill, tanggalin na, going optional 11-12. Dininig namin ng 2 taon, 2.5 taon, wala ho kaming counterpart sa kabila. Kaya ito yung pinaka-palatable na nakita namin. Reforma namin 11-12. Una, wala ng strand, wala ng track, academic na lang. Pangalawa, hindi na po dapat maraming subject na 31, may bridging program sila naman sa kolehiyo. Kaya ang sabi namin, yung core subjects na lang o GE sa college. At pangatlo po, sinasabi namin dapat may exit point, may honors exam. After grade 10 or kahit grade 11, pwedeng kumuha ng honors exam ang isang mag-aaral. Pag pumasa siya nun, exempted siya sa grades 11 or 12 or grade 12 lang para makadiretso na ng kolehiyo. Pero Sir Ted, Ma'am DJ, para maliwanag, kahit hindi pa nagiging ganap na batas, gusto ko lang mabalita na pinapilot na po ng DepEd yung iba naming mga nakalaman doon sa aming panukalang batas. Nakita niyo po, wala ng strand for 800 pilot. Nag-pilot na po sila ngayon. For 800 schools, wala ng strand. Kasi yung strands po na yan, wala naman talaga napahirap pa po yung desisyon ng bata kung ano yung na-limit pa yung kung ano yung pwede niyang kunin sa kolehiyo. So pinapatanggal namin yan at may pilot na ngayon tinanggal yan. Pangalawa, ang tagal ng issue yung tanggalan na sana ng subjects, yung GE subjects sa kolehiyo. Kasi pahaba ang kolehiyo natin kahit na may 11 and 12. Pero ngayon nag-uusap na hopefully by next academic calendar, mababawasan na po natin ang kolehiyo ng isang buong SEM. Okay. So yan po yung mga nangyayari ngayon. Hopefully po may Senate version lang na lumabas. Because we have to institutionalize, no? Itong kaninyo, itong reforma. Kasi kung pilot, parang testing na naman po iyon, Congressman. That is, alam mo, Manong Ted, ang magandang halimbawa dyan, yung grades 1 to 3. Di ba, sinabi na natin, sabi ng mga magulang, ba't ang bibigat ng backpack, ng bag ng mga bata? Nalaman natin, napakaraming subject. Ngayon po, binawasan yan. Pero last year, 2 years ago, puro pilot lang ang ginawa. 35 schools lang. Buti na lang, itong academic calendar, pumayag na si Sec. Fanny Angara na hindi na sa buong grades 1 to 3 na. Bawasan na natin ang subjects, nakafocus na tayo sa reading comprehension, math, grade level, at science. Tama po yun. Tama na po yung napakaraming subjects na puro bridging naman pagdating ng kolehiyo. Opo. Sige, so ano po ang although meron na ngayong binabanggit yung pilot, no? Opo, dito po sa senior high school na ito. Pero ano ang maaasahan namin ngayon sa aking mga apo na nasa high school, sa mga may mga mag-aaral sa high school ngayon papunta ng college? Ano pong aasahan namin na reforma na mangyayari talaga ngayon pong 20th Congress? Itong 20th Congress po, hinuhope namin talaga na mapasa na isang reforma dun sa grades 11 and 12 sa curriculum. Bakit? Kasi ang problema natin, Sir Ted,
maliwanag naman. Sabi nga ng PSA, functional literacy. Alam niyo, iba dyan, salita ng critical thinking, wala nga tayong functional literacy. Unahin na muna yung marunong magbasa at naintindihan yung binabasa. Pagka nagka-reforma na, pag napasa po namin ito, mangyayari po dito, una, mafo-focus na po dun sa reading comprehension and math. Pangalawa, tinatanggal na rin po namin sana yung yung textbook. Kasi ang textbook po, skills training yan. Ang nangyayari po ngayon, NC2, puro NC2 po ang binibigay ng Department of Education. Tingnan nyo rin po, Sir Ted, yung courses nila. Cooking, ang courses nila cooking, ang courses nila yung sa hair fashion. Hindi ba 2 taon yan? Hindi ba dapat ang kalidad ng binibigay nating programa yung mas mataas? Kaya sabi natin, kung ganyan lang naman pala at hindi mai-improve ng DepEd yan, ba't hindi na lang natin idireksyon na sa industriya? Industry training kaagad para pati yung job mismatch makorek na. Pangalawa, hindi katulad ngayon yung ibang nag-OJT po, magtanong po kayo, sila pa magbabayad para maka-OJT. Ngayon, ang gusto natin, sila yung binabayaran dahil nagtatrabaho, contribute na sila. Kaya yun po yung mga reforma na makikita po natin. Pero yung pinaka-importante, yung curriculum change. Babawasan na po natin at sisiguraduhin natin nakafocus tayo doon sa tinatawag natin marunong magbasa at naintindihan yung binabasa, mathematics, grade level appropriate. Mangyayari na ho ba, Congressman, mangyayari na ho ba na ang high school 4 na taon na lamang at maaari nang makadiretso po sa 4 na taon po na kagaya dati ng kolehiyo, yung bata at yung 11 at 12 ay magiging na lamang, optional? Paano po? Sa version po namin, may exit point na sa grade 10, may honors exam. Pag nag-aral ka na mabuti, K-10, pwede ka kumuha nun. Pag pumasa ka, exempted ka sa 11-12. Pero, Sir Ted, sa amin naman sa House, bukas kami. Mag-BICAM lang kami. Makapasa lang ng version ang Senado para mag-usap kami, mag-BICAM. Kung mas maganda yung proposal nila na gawing optional na completely 11 and 12, hindi naman po kami para humarang doon. Kung yun talaga yung ikabubuti talaga ng ating education system. Pero importante, magpasa sila ng version para meron kami pag-usapan. Yung honors exam, ano yan? Parang NCEE ba yan? Similar po. Pero again po, no, syempre ang gagawa na niyan, either DepEd o CHED na yan. Pero tinawag ko lang honors exam sa panukalang batas. Kasi sa totoo, para alam ng mga bata na meron silang may aspirational thing. Kailangan nilang abutin yon para mag-aral na mabuti para pumasa doon. Okay. Ano ba yung laging kinakatwiran dito, di ba, Tia, no? Na kaya tayo pumunta dito kasi daw sa ibang mga bansa, ang high school daw 6 na taon. At kalimitan daw, hinahanapan tayo ng ganong uri ng academic record. Ano po ang inyong tugon doon, Congressman? That is why sa version namin, Sir Ted, hindi namin tinanggal ang 11 and 12. Ma-exempt ka lang pag pumasa ka ng honors exam. Pero technically, may 11 and 12. Kaya pag nag-abroad ka, pwede mong sabihin, may 11 and may K-12 pa rin kami. Hindi natanggal ang K-12 sa aming sistema. Pero na-exempt kami, na-accelerate kami. Sa ibang bansa po, meron din naman mga acceleration nangyayari. Pangalawa, Sir Ted, alam rin natin ang totoo, kahit tingnan naman yung ilan ba talaga ang nagtatrabaho abroad na white-collar job? Bakit natin pinapahirapan yung mga batang dito naman mag-aaral, dito rin naman magtatrabaho? Ang totoo niyan, Sir Ted, karamihan naman nakaka-abroad, yung may kaya. Pero yung talagang pamilyang Pilipino na kailangan lang ng kalidad na trabaho, dito talaga po sila makikipaglaban, hindi naman sa ibang bansa. Kung pumunta man sa ibang bansa, Sir Ted, hindi yan white-collar job. So hindi naman nahahanapan yan ng K-12. Oo nga, yung pong mawalang ganang lang, yung iba po na mga gusto mag-abroad, magtrabaho doon, hindi naman yung mga, ang ika nga po ay white-collar job, Okay. Sir, so dito po sa inyo pong gustong reforma na ito, mabubura na rin ba yung ipinapangako ng K-12, ito pong Republic Act na ito na 10533, yung employability nga. Di ba ito ipinangako nito pagkatapos mo ng 12? Opo, go ahead, sir. Opo. Actually, Sir Ted, yun ang sinasabi namin. Kung hindi naman pala kakayanin ng DepEd na magbigay ng lampas sa NC2,
ay ibigay na po natin sa aming panukalang batas, ibigay na natin sa industriyan. It must be diretso na sila sa industriya, industry board. Meron tayong mga industry board. Sila nagagawa ng curriculum. Ang magre-regulate na lang po, TESDA. Hindi katulad ngayon po, hindi rin kasi maganda yung sa TESDA. Yung sa TESDA kasi, sila na ang magtuturo, sila rin mag-a-assess. Alam nga, baksakin nila sarili nila. So, ang gusto natin ay may checks and balances. At ang pinakamaganda, to avoid job mismatch. Diretso na tayo sa industriya, may industry boards na tayo na pwedeng gumawa ng mga curriculum. Kung talagang wala namang magandang trabaho, huwag na nating ipilit na magdadalawang taon pa yung bata doon. Yun ang point ko. Kasi kung ang tuturo na rin pala natin ay cookery, kaya naman po yan ng mga 6 months to 1 year. Hindi naman kailangan ng 2 taon pa. Opo. Kasi nga, tsaka yung strand na binabanggit, paano kapag nagbago nga ng isip yung bata along the way o kaya hindi pala kaya ng tuition fee ng magulang, yun ang strand mo, di ba? Yun ang supposed to be, yun ang track mo, yun ang basic mo. Sir Ted, itong June lang, itong kakatapos na last month lang, bisita po namin ang CHED sa Committee on Basic Education sa House. Inamin naman po nila na may bridging programs tayo sa kolehiyo. So, ibig sabihin, hindi naman tama yung 31 subjects. Pangalawa, yung sinasabi na strands, marami na po mga magulang ang pumunta na rin po sa amin, sinabi sa amin, pag hindi ka nag-STEM, malilimitan ka na, baka hindi ka pwede mag-engineering unless mag-bridging programs ka. So grade 10 pa lang, pinako mo na yung bata na kung hindi siya mag-STEM, hindi na siya pwedeng mag-engineering. Paano nga kung gusto niya magpalit? Sa totoo, Sir Ted, meron pa nga mga LUC, yung mga local colleges. Ang kwento sa akin, kung gusto mo ng engineering pero hindi ka nag-STEM, hindi ka na rin nila papapasukin ng engineering. Wala na rin bridging. So, dati, mas maayos pa tayo dati. Magtatapos ka ng 4th year high school, may choice ka pa. Oo nga, ano. Opo, yung pinanggalingan natin dati. So, sir, maaring ituring na ito Republic Act 10533 ay isang experiment that failed. Sa akin po, talagang failure po siya dahil nagpahirap po siya talaga sa taong bayan. In both respects, hindi siya naging job ready ang grade 12 graduate. Wala siya nakuha ng magandang kalidad na trabaho. Meron ng trabaho. Pero yung mga trabaho na bigay sa kanila, pwede naman kahit 4th year, kahit hindi nga nag-aaral, baka yun din ang trabaho pwedeng makuha nila. Sabi nila, college ready noong 2013 pag nagtapos. May bridging nga, inamin na ng CHED, may bridging programs Opo. May pahabol pong tanong si Chacha. Go, Chacha. Congressman, ang ganda ng mga punto na binanggit nyo po. Ito naman matagal pa kasi nga, kumbaga pagdedebatihan nyo pa po yan. Ito po ang inyong paniniwala. For sure, yung other congressmen natin and even yung mga nasa Senado, baka hindi rin po ito ang stand nila. Pero halimbawa, kung sakali man na pare-pareho kayo, magkasundo po kayo na totally magkaroon ng reform on K-12, kapag ang isang bata nasa grade 11 or K-12 at naisa batas po ito, paano po? Ano mangyayari? Transition. Yung transition ng mga nasa K-12 na, paano yun? Mukhang doon ang magiging problema. Yes. Kung yung version po na napasa na namin on 3rd and final reading, siguro po magtutuloy na rin po yun. Kasi talaga naman, hindi naman namin tinatanggal ang 11 and 12 kasi nga, katulad ng binanggit kanina, pag-usapan natin, yan na naman yung mga kritiko na global standard of 11-12. Yung version po namin, tinanggap na namin may 11 and 12 pero may exemption, may acceleration. So dapat hindi maapektuhan yung 11 and 12. Assuming, piliin po natin na talagang optional na lang. Again po, baka pwedeng gumawa ng exit points. Pero pag andodong ka na, ay syempre itutuloy mo na. Kung mag-grade 12 ka na rin lang, itutuloy mo na rin yun. Pero siguro, under the new curriculum na hindi na 31 subjects pero 5 subjects na lang. So sa madaling Yes po. Sa madaling salita, kung yung mga nasa 11 at 12 na ngayon hangga't hindi pa napagdedesisyonan, kailangan nilang tapusin iyan. That is correct po. Again po, alam ko may mga kritiko ulit dyan, pero at the end of the day po,
We need reforms. Maliwanag po yan. Okay. Meron talagang magsasakripisyo pero ganun po talaga. Kailangan ng reform. Opo. Sir, ano pong balita ninyo? Kasi so far ho naman dyan sa Kamara, ano na yan concessions, no? Dito po sa, sa chairmanship po ng House Committee on Basic Education, paano po? Will you still be the chairman kung sakasakali? Well, pinapasubmit po kami ng preference to sa SecGen. So nag-submit na rin po ako. Sinabi ko kung pwedeng chairmanship pa rin ng education. So again po, hinihintay ko na lang. Opo. Sa SONA po natin malalaman lahat. Okay, kasi nga din po, napaka-importante na ang timon dito, di ba, sa mga binabanggit yung reforma, kagaya po ninyo, no, na sinimulan po ito at importante po na yung mismong chairman ng komite ang siyang may advokasya para nga po matuloy na po ito. So, so far ho naman, meron ba kayong, nagsabi na po Presidente Marcos di ba? Nasabi niya may problema talaga itong K-12 Ano po ang inyong pakiramdam? Kaya na ho ba ngayon pong panahon na ito po ay mabago? Sir Ted, Ma'am DJ, kami sa House, napasa po namin on third and final. Talagang naghintay lang kami ng version ng Senado. Pero kami po, yung binanggit ko sa inyo, pasado po namin third and final reading. Okay. Makikibalita po kami sa inyo, Congressman, sa napaka-importanting isyong ito kasi nga lumalabas ngayon na ang ating education ay work in progress. Kumbaga, puro eksperimento. Pati nga yung pasukan Di ba? Palipat-lipat. Di ba? Pati doon na lang po. Nakita mo na kaagad yung pabago-bago po parang ginagawang eksperimento mga bata. That's true. Pero Sir Ted, alam mo, ayaw ba lang magsabi talaga nito. Pero ang totoo niyan, kahit ang edukasyon is big business, kaya marami talagang vested interest dito. Siguro some other time, pag-usapan din po natin yung Congressman. Salamat na marami, Congressman Roman. Salamat po. Yes. Salamat din po. Have a good day. Thank you. Congressman Roman Romulo po ng Pasig. Ang ngayon po ay sana nga mahirang pa rin po bilang Committee on Education Chairman ng Kamara de Representante.